So, pagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Unang Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 5. Verse 12 hanggang 13. Verse 5, chapter 12 po, sorry. Chapter 5, verse 12 hanggang 13. Amen po. Sabihin na lang po kung nandyan na po. Amen? Amen. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Verse 12 and 13, ready now begin. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love, for their work's sake, and be at peace among yourselves. Manatili po tayo, nalangin po tayo. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa aming buhay. Salamat sa kaligtasan na pinagkalumi po sa bawat isang na tumanggap sa inyong ebanghelyo. Salamat din po Panginoon dahil dinala niyo pong bawat isa upang kami po ay makapag-worship sa inyo muli sa umagang ito. Lord, I pray Lord for this morning, kayo po nawang siyang mangusap sa amin, Panginoon, balap pong Spiritong siyang mag-convict sa amin. Bigyan niyo po ng patuloy kaming wisdom, O God, and understanding upang maintindihan po namin ang mga salita po ninyo. Dalayan ko rin po ang tagapagsalita. Bigyan niyo rin po siya ng karunungan, kaalaman, Panginoon, hindi po yung kanyang katauhan, kalakasan o kahinaan man ang makita sa pulpitong ito, kundi ang kapangyarihan lamang ninyo, Panginoon Diyos. Lord, dalayan ko rin po na mensaheng matutunan po namin sa umagang ito ay may apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po muli sa umagang ito at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pare po tayong mo po. Amen. Good morning po ulit sa atin. Amen. And first time ko po na nakapag-mensahe po sa umagang ito. Napakadami po pala natin. Amen. At pero purihin po ang Panginoon. Amen. Kapag po marami, ang problema natin ay medyo overwhelming, pero napakaganda namang problema nun. Amen? So, bago na po tayo sa ating mensahe, so ako po ay nataasan po pang magbigay po ng mensahe. At una po, bago po ang lahat, nais ko lang po iparating na kahit po sino tumayo dito ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Kaya let us listen to what the Lord has to say sa umaga pong ito. Ang chapter 5 po ng 1 Thessalonians, ito po ay patungkol sa last days po ng simbahan. Amen? Ito po ay patungkol sa bilin po ni Pablo sa mga taga-Thessalonica na huwag silang magulumihanan. Amen? Huwag po silang magulumihanan sa anuman po yung maging panahon, anuman yung maging pagbabago. And ngayon po nararanasan na po natin yan. Amen? Kung dati po, kaya nga po nakakamangha po ang salita ng Diyos eh. Paabang tumatagal, mas lumasarap. Hindi po. Habang po tumatagal, mas lalong nagiging fresh yung interpretasyon. Amen? Mas nagiging real life or, ibig sabihin real life naman po talaga, pero mas nagiging totoo po siya sa mata natin. Amen? Habang tumatagal, mga kapatid, yung mga naririnig natin, yung mga napapakinggan po nating preaching, lalo po tungkol sa end times, mas lalo pong nagiging real sa panahon po natin. Dati po siguro, pag sinabi ng end times, anong end times? End times, maganda pa naman yung panahon ngayon, maganda pa yung hangin, masarap pang huminga. Yung mga tao nung panahon na yun, nung dati ay mahaba pa yung buhay, men. Mahaba pa, ma-healthy pa yung mga pagkain. Ngayon po, palala na ng palala. And napakalungkot po na hindi lang po yung physical aspect yung nagde-decline. Pati po yung moral aspect po. Nagde-decline na rin pati moralidad ng tao.
Kaya sabi ni Pablo dito, nagbigay po siya ng exhortation para ibigyan po ng comfort yung mga tao. Sabi niya po sa verse 1, no? But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Pag sinabi pong day in the Lord, ito po yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po siyang babalik, mga kapatid, ha? Amen? Baka akala po natin, nagsasamba tayo dito, nandito na mismo si Jesus as dito talaga. Hindi po. Ngayon po, nasa langit po siya kasama ang Ama. Siya po yung ating tagapamagitan para sa ating mga believers. Amen? At ngayon po, sa kanyang muling pagbabalik upang tuparin ang pangako niya sa mga Hudyo, bababa po siya na merong kapangyarihan at wala pong makakapantay sa kapangyarihan na yun. Amen? Kahit pagsamasamain mo buong mundo, hindi, wala sa kalingkingan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ganun po kalakas ang ating Diyos. And so, sabi niya po dito, verse 3, for when they shall say, peace and safety. Sino po dito yung nakakakita naman sa mga balita na yung mga politiko sabi nila, ay peace lang tayo, amen? Meron pa yung nagaganyan, no? Di ba? Alam niyo po yung ganyan medyo hindi po yan magandang sign, amen? Medyo, pero wag na po natin pagbanggitin, hindi po yung topic. Sige po, sabi po niya dito, then sudden destruction. Sabi may peace, pero may destruction. Tingnan po natin yung nangyayari, amen? Dito lang sa Philippines, ano po nangyayari ngayon, mga kapatid? Punong-puno ng balita tungkol sa lindol, baha, ulan. Sino bang mag-aakala na sa loob ng 2 linggo, 2 linggo po ba, 2 buwan ba, magkakaroon ng lindol, 3, tig-isa, Luzon, Visayas at Mindanao. Napaka-kagilagilalas po ng pangapanahon natin. Amen? Hindi na po talaga, andito na po talaga yung end times. Kasi sabi. Sabi nga dito, katulad daw ng isang babae, woman with child, and they shall not escape. Ganito raw po yung panahon natin ngayon. Yung panganib, hindi mo na may iwasan. Hindi mo na may iwasan yung sakuna. Hindi mo na may iwasan yung hindi magandang pangyayari. Verse 4, but ye, anong sabi ni Pablo? Brethren, ye are not in darkness. We are not in darkness, amen? That they should overtake you as a thief. Ye are all the children of light. Alam mo, sabi ni Pablo dito, tayo. Hindi tayo kasama. Hindi tayo apektado dapat ng mga bagay na yon. We are the children of light. Sabi ni Pablo. Sabi nga dito, and the children of the day. We are not of the night, not dark, nor of darkness. Therefore, anong sabi ng verse 6? Let us not sleep. Amen? Kumbaga intern, dahil tayo yung mga children ng araw, children of light, huwag naman tayong matulog. Amen? Hindi po literal, kasi po mahirap din po yung walang tulog. Amen? Pag magdadrive ka, wala kang tulog. Baka ibang araw na po yung madatnan natin. Hindi na po araw dito sa mundo. Sabi nga, let us not sleep as do others. Ano po yung sabihin ng sleep dito? Wala nang pake. Amen? Naranasan po ba natin yung parang, hayaan mo na, ano man mangyari sa buhay ko, wala na akong pakialam. Sadly, ganyan po ang mundo ngayon. Wala nang pakialam. Pero ang sabi ng Bible, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Amen? Let us watch and be sober. Bakit? For they that sleep in the night. Yung mga natutulog daw, yung mga walang pake, sila yung para sa gabi. Hindi naman po tayo para sa gabi, amen? We are for the light, we are for the day. And they that be drunken are drunken in the night. May nakita na po ba kayo naglalasing po ng umaga? Wala po. Puro gabi. Verse 8, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love. Introduction pa lang po tayo, inano ko lang po yung background, amen? So bear with me po, amen? Breastplate of faith.
Kapag po tayo nasa children of light tayo, dapat nakasuot sa atin yung pananampalataya. Amen? Kasi we are the children of the day. Dapat maayos yung vision natin. Paano po tayo makakita sa madilim mundo, magulong mundo? Pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya natin yung mag-guide sa atin. Amen? At sino po yung object of faith natin? It is God. Amen? Wala namang, sabi ng mga atheist, ano ba yung pananampalataya nyo na yan? Wala namang basis yan eh. Dito kayo sa science. Marami ditong basis, may mga experiment pa dito. Pero iniwala sila sa evolution. Alam niyo po ba, para maniwala tayo nang galing tayo sa unggoy, it takes more faith kaysa pag maniwala tayo sa Panginoong Hesus. Akalain mo, papaniwala mo nang galing tayo sa isang kitikiti? Gusto niyo po ba yon? Single-celled organism, nang galing daw yung tao, nang galing sa unggoy. Siguro maasar ako na mukha daw akong unggoy, pero ayoko naman maging galing sa unggoy. Amen? Ayoko maging galing sa unggoy. Ayaw ko po kayo, pero ako po ayoko maging galing sa unggoy dahil lahat po ng nilalang ng Diyos ay unique. At tayo po mga tao tayong highest creation niya. At sabihin mo na nanggaling ang tao sa unggoy is a blasphemy against the creation of God and God Himself. Kaya po, pag mga creation or mga evolutionists, karaniwan dyan mga wala po silang Diyos. Atheist po yung mga yan. Kaya kapag ikaw Kristiyano ka, naniwala ka sa evolution, either na hindi ka nag-iisip ng tama or na-brainwash ka ng yung pinapasukan mo. Kaya mag-ingat tayo, amen? Mag-ingat po tayo sa mga naririnig natin. Tuloy po natin. Breastplate of faith and love. Hindi lang po faith, mga kapatid. Pati po pag-ibig. Ngayon po yung mga tao, ginagawa nila yung mga bagay-bagay, hindi na dahil sa pag-ibig. Pag sinabing pag-ibig, hindi yung napapanood nyo sa TV na romantic love, Hindi yung ganon. That's not love, that's lust. Yung papanood sa TV, nagkita lang, tapos maghahalikan na. Hindi po ganon yung love. Ang love po nasusubok po ng time. Ang love po ay nasusubok ng pagsubok. Ang love ay nasusubok ng sakripisyo. That's true love. At pinakita na po yan ng Panginoong Hesus para po sa atin. Nabubulag tayo, amen? Tingnan mo, love lang ang hirap i-define. Faith ang hirap i-define. And ano pa po? And for an helmet, the hope of salvation. Bakit ito mahalaga? Kasi marami ngayon kumakalat din. Gumawa ka lang na mabuti, maliligtas ka. 'Di ba? Ikaw, wala ka ng salvation kasi wala ka na sa katotohanan eh. Pero alam niyo mga kapatid, pag niligtas tayo ng Panginoon, wala na makakapigil sa atin, wala na makakabawi sa atin yan. Kaya isuot naman natin yung helmet of salvation, amen? Kasi sinabi yung helmet, bakit? Yung helmet po kasi para sa ulo, di ba? At yung ulo natin, nagsisimbolo yan ng ating kaisipan, nandiyan po yung thoughts natin, nandiyan yung brain natin. And kapag tayo po mga kapatid, hindi nahayaan natin na hindi natin isuot yung helmet of salvation, na meron na tayo sa Panginoong Jesucristo, ano mangyayari? Kayang-kayang punuan ni Satanas yan ng kung ano-anong. Ano po yung mga kung ano-ano na yon? Mga maling doktrina, mga maling paniniwala tungkol sa salvation. Alam po ba karamihan ng mga nagbabackslide? Hindi naman yung mga nasaktan sa church eh. Karamihan sa mga nagbabackslide yung nagda-doubt ng salvation nila eh. Kala nila, nagkasala lang sila, wala na eh. Wala na pag-asa, hindi na sila ligtas. Mga kapatid, karaniwan sa mga nagbabackslide, ganyan. Kasi mga kapatid, na-brainwash ng ibang doktrina. Napakapanood ng nakakatakot sasabihin, kapag hindi ka na gumagawa ng tama sa buhay mo, wala na ang Panginoon sa'yo o aalis na ang banal na Espiritu sa'yo. Anong kalokohan yan? Amen? That's only foolishness. Ang Panginoon, kung siyang nagligtas sa'yo, meron ba makakabawi sa atin? Romans 8. Buksan nga po na Romans chapter 8. Gusto ko lang po maset natin yung doctrines din natin, ma-recall tayo. Amen? Yung mga doctrine na pinangahawakan natin. Hindi lang dahil nagmamagaling ba ako dito? Hindi po. These are things na kailangan alam nating binamanampalataya. Romans chapter 8.
Kaya lang po hindi natin nalalaman kasi pinapakomplikado ng mga nagmamagaling. Hello? Amen? Pinapakomplikado ng mga kung ano-anong highfalutin words yung pinalit sa mga terms ng Biblia. Hindi mo alam yung ibig sabihin na kung ano-ano nilang mga Greek word, kung ano-anong mga highfalutin na Hebrews na pinagpapalit nila sa mga atonement, sa mga salvation na yan. Na dapat alam natin kahit sino, kahit bata, dapat kayang makaunawa ng salvation ng Panginoon eh. Bakit po? Simple lang. Dahil kailangan nating lahat ng kaligtasan. We all need salvation. Amen? Kaya dapat simple. Amen? At pinasimple ng Diyos yan sa atin. Huwag po nating hayaan na hindi po yan maintindihan ng kahit munting bata. Amen? Romans 8. Verse 35. Yan po, hanggang 39. Who shall separate us from the love of Christ? Sino makaka-separate sa atin sa pag-ibig ng Diyos or pag-ibig ni Kristo? Tribulation? Marami ka paghirap sa buhay mo? Ano pa? Distress? Depressed na ako. Ganyan? Persecution? Ay, ayaw na akong pag-church ng tatay ko kasi wala naman daw natututunan dyan. Ano pa? Famine? Wala na kayong makain? Nakedness? Wala na akong may suot sa church. Wala akong matinong dress. Peril? Kung ano ang pagsubok sa buhay? Sword? May nanghahabol sa akin. Hindi ako magsisimba. Naghanabol na ako ng COVID. Diba? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Ano sabi ng verse 37? No. In all these things, we are more than conquerors. Hindi lang po tayo conqueror, Hindi lang po tayo tagapagtagumpay. More than conquerors tayo. Through Him that loved us. Sino po yan? Through Christ. Verse 38. For I am persuaded that neither death, kamatayan, nor life, buhay, nor angels, kahit angels, mga kapatid, nor principalities, yung mga kapangyarihan dyan, mga elites, mga world powers, di ba? Nor powers, nor things present, nor things to come, kahit pa yung hinaharap mo. Sasabihin ng iba, ay wala na mararating sa buhay yan. Di ba yun yung future? Di ba? Oh. Nor height, nor depth, nor any other creature shall able to separate us from the love of God. So basically, ang sagot lang, sino makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Powerful. Amen? Sino makakapag-iwalay sa atin? Wala. Simple pero very powerful. Bakit? Kasi yung helmet of salvation, balik po tayo sa 1 Thessalonians 5. Kung ating lang alalahanin palagi sa buhay natin, kahit anong mangyari, iniligtas pa rin ako ng Diyos. Kahit anong mangyari sa buhay ko, ako ay ligtas na sa Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ako talo. Matalo man ako ngayon sa battle ko, pero sa war hindi ako talo. Kasi binawa na akong victorious ng Panginoong Jesucristo. Diba? Ang gandang mindset. Kaya sabi doon, put on the breastplate or breastplate of righteousness. Sabi nga doon, breastplate of faith. Sabi nga, helmet of salvation. Kasi mga kapatid, kung di natin isusuot yan, kung ano-ano naman mga bagay yung ibibigay sa atin ng dyablo. At ayaw po natin mangyari yun. Amen? Kaya sabi nga doon, isuot natin yan. Yung helmet of salvation. Sige po, tuloy po natin ang ating text para po mag-move on po tayo. Sabi nga, verse 9, ito, for God had not appointed us to wrath. Ano po yung sabihin ng wrath? Yun po yung revelation ng end times. Amen? Ibig sabihin, dadaan po tayo sa rapture. Amen? Ano po itong rapture? Yung pag-akyat po natin kasama ang Panginoong Jesus bago maganap ang 7-year tribulation period. Amen? So, overview lang po, wag na po natin palalimin. So, sabi niya, hindi tayo in-appoint ng Panginoon sa galit ng Diyos. Alam niyo ba kung paano magalit ang Diyos? Puro kasi tayo sa love of God, grace of God. Puro tayo ganun eh. Alam po ba natin kung paano magalit ang Diyos? Ay, hindi marunong magalit ang Diyos, preacher. Mabait ang Diyos. Hindi po, marunong magalit ang Diyos.
Bakit? Kasi ayaw po niya sa kasalanan because He's holy, perfect, just. Alam niyo pong minsan kaya tayo nagkakaroon ng hindi magandang bagay sa buhay natin or mga bagay na mali yung pagkakaintindi natin. Kasi unbalance yung pagkakilala natin sa Diyos. Akala natin puro lang siya love, love, love. Kaya tayo naman abuso, abuso, abuso. Kaya grace, grace, grace. Kaya anong gagawin natin? Sin, sin, sin. Hindi natin nakikita yung justice, justice of God. Kaya hindi tayo marunong matakot. Wala tayong godly fear. Naman, meron tayong ganon, amen? Godly fear. Ano ibig sabihin ng godly fear? Hindi na tayo gagalaw, hindi na tayo maglilingkod. Hindi po. Dapat yung godly fear na yun, yung pag magmumula yung wisdom of God. Ang sabi na, for the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, prerequisites for wisdom. Alam niyo po kaya maraming mga tao, matatalino, pero walang puro lang kamatayan, puro lang kawalangyaan, puro walang kwenta yung nangyayari. Wala kasing wisdom. Matalino lang, knowledge lang, pero walang wisdom of God. Bakit? Because they don't have the fear of God. Kaya tayo mga kapatid, dapat, sabi dito, alam natin yung wrath ng Panginoon. Yung 7-year tribulation na yun. That's the wrath of God. And we are not appointed for that. Amen? Bago mangyari yun, takakyat tayo ng Panginoon. Sabi nga, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Verse 10, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. I-comfort natin mga sarili natin with this truth. Amen? Pero alam nyo, punta po tayo sa verse 12. Pag itutuloy po natin yung chapter na to, puro bilin na naman ni Apostle Pablo yung mga bagay na to. Sabi nga dito, I exhort you, brethren, na naman. Puro mga exhortation, puro mga bilin, puro mga bagay na dapat nating gawin bilang mananampalataya. Pero tingnan natin yung 12:13. Verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. So habang binabasa ko ito mga kapatid, medyo napaisip ako mga kapatid, dahil tungkol sa conduct life conduct yung susunod na verses Rejoice evermore, pray without ceasing. Puro individual, di ba? Puro mga bagay na dapat natin gawin sa personal na buhay natin. Pero bakit isinali dito sa 12 and 13 yung ating pakikipagrelasyon sa ating mga elders and preachers and pastors? Amen? So dito po ikot ang aking mensahe. Honoring our pastors, elders, and preachers. Amen? Isa lang po ang conclusion ko, bakit siya naisali? Kasi mahalaga din po ito. Amen? Hindi lang yung rapture, hindi lang yung mga doctrine, hindi lang yung mga exhortation na rejoice evermore, pray without ceasing. That's all important. Amen? Di ko naman po sinasantabi yung mga mensahe na yan. Pero mahalaga din po yung pakikipagrelasyon natin sa ating mga elders, pastors, and preachers. And we will dive in bakit kailangan natin silang i-honor. Amen? Manalangin na po pala ako. Sorry po. Sige po. As part of our appreciation to those who are above us, meron po tayong mga program. Amen? Katulad po nito, meron tayong pastor's appreciation. There are lots of ways kung paano natin sila i-honor. Halimbawa, may event, katulad po nitong pastor's appreciation month. Meron din po sa ibang churches, isang linggo lang, amen? Pastor's appreciation Sunday. 'Di ba? Magbibigay kayo ng mga gift, 'di ba? Mag-appreciate niyo yung pastor niyo, bibigyan niyo siya ng mga compliments. Amen? Tama po ba? Ganyan po yung ginagawa ng mga mananampalataya kapag appreciation ng mga elders and pastors mga preachers. We even commemorate their efforts for the Lord's work and sa ginagawa po niya para sa atin. Minsan gagawin naman natin, alalahanin natin kung ano yung mga ginawa niya para sa gawain ng Diyos. Tama po? Ganun po yung ginagawa po natin para i-honor sila.
Pero mga kapatid, ang ating question, dapat ba sa pastor's appreciation lang natin sila i-honor? Tanong po, dapat po ba sa pastor's appreciation lang natin sila in-honor? No. Amen? Ang tanong, preacher, paano? Kasi sigurado ako, pag nandito si Pastor Joshua, hindi nga ito sasabihin sa atin. Why? Siya yung pastor natin eh. Paano yung sasabihin sa atin? Parang nagde-demand ka sa sarili mo ng papuri eh. Parang ganun eh. Pero mga kapatid, habang nag-iisip mo, sabi niya nga, Pastor, ano ba ipipreach ko? Pastor, sabi ko, tinanong ko siya. Pastor, ano ba pwede ko i-preach? Sabi niya about pastor's appreciation, ganyan. So, syempre, si pastor, di ba, pa nagpipreach siya dito, sasabihin niya, i-respect niyo yung mga magulang niyo. Di ba, ganun, di ba? Pero hindi niya sasabihin na, i-respect niyo ako. Sasabihin niya, i-respect niyo yung pastor niyo kasi binigay siya ng Diyos sa atin. Tama? Pero hindi niya de-demand yun ng individual sa atin. Because, Pastor Joshua, very humble, amen? Hindi kayo naanin sa atin. And ako, kaya siguro may mga times that God has to put someone else dito para magsabi sa atin. Amen? And yung pong title, Honor Our Pastors, Preachers, and Elders. So, di na po papaligoy-ligoy. How can we honor them? Yun po yung tanong eh. Kasi in-include siya dito, amen? Dito, mensahe, puro pangako ng Panginoon sa atin, puro mga utos ng Panginoon sa atin, pero inutos din niya yung pakikipagkapwa natin, yung treatment natin sa ating mga leaders and pastors. Bakit? Hindi ba sila magpa-function kung hindi ko sila i-respeto? Sabihin ko sa inyo mga kapatid, kahit wala ka dyan, makakapag-function yung pastor natin. Kasi sa Panginoon yung nagtawag sa kanya dito. Amen? Hindi naman kayo yung nagtawag sa kanya, hindi naman tayo yung nagtawag sa kanya eh. Ang Diyos ang tumawag sa kanya. Pero alam niyo kung bakit? I-exhort dito na irespeto natin yung pastor natin para sa benefit natin. Makikita natin mamaya, amen? Why? Bakit? Why should we honor our leaders? Why should we honor our pastors? Why should we honor our preachers? So, hindi na po papaligoy-ligoy. Una sa lahat, how can we honor them and why? Number one, we can honor them by knowing them. Sige po, verse 12, tinan natin. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Alam mo ba isang paraan, mga kabataan tayo, hindi natin kailangan minsan ng pastor's appreciation na ganito eh. Ang kailangan lang natin, alam nyo, alamin naman natin sino si Pastor Joshua. Amen? Alamin natin sino yung pastor natin. Alam niyo po, nung minsan, meron akong nakausap. Tinanong ko siya, pare, sabi ko, kaklase ko po sa Bible School. Brad, sabi ko, biro lang naman po, wala naman pong akong shade sa kanya. Tinanong ko, kasi pinag-uusapan namin yung pastor niya eh. Parang sino yung pastor niya, ganyan. Kasi kwentuhan, di ba, conversation. Kasi Bible students kami. Parang nagkikwentuhan kami sa church, sino yung pastor. Tapos bigla-bigla tinanong ko sa kanya, alam mo ba kung kailan birthday ng pastor mo? Hello? Alam mo sabi niya? Hindi ko alam, sabi niya. Ha? Hindi mo alam kailan birthday ng pastor mo? Tanungin ko kayo lahat dito. Alam mo ba kailan birthday ng pastor natin? Sabi mo, ay, preacher naman, ang basic-basic lang naman yan. Bakit naman yan sasabihin mo sa pulpito? Eh, kung simple nga lang eh. Hindi pa natin alam paano pa yung mga deeper things about Pastor Joshua. Hindi ko siya ina-exalt as human. Ina-exalt ko siya, una sa lahat, yung sinabi ko kanina, dahil tinawag siya ng Panginoon para mag-lead sa atin. Bakit natin siya kailangang i-respect? Because He labor for us. Amen? Labor among you. Iba yung labor na binibigay ng isang pastor. Sabihin ko po sa inyo. Kumpara sa preacher, kami preacher. Pipreach. Di ba? Kung may nililid man kaming gawain, mission. Pero siya iba eh. Buong church. Ang nililid po niya. Hindi lang ko lang sinasabi to kay Pastor Joshua lang. Even
Sa lahat po na nakikinig sa live streaming, kapag may pastor tayo, let's respect them. Amen? To know them. Amen? Irespeto nila sila by knowing them. Sino ba sila? Ano bang complete name ni pastor? Di ba? Yung mga basic muna, demographics. Magsimula tayo doon. Amen? Ilang taon na si pastor? Ilan na yung age ni pastor? Anong birthday ni pastor? Ang pete naman, preacher. Hindi po. Magsisimula yan sa mga maliliit na bagay tungkol kay pastor. At lalaki po ng lalaki yung pagkakilala natin. Amen? O, hindi tanungin mo na, pag alam mo na yung basic tungkol kay pastor, alamin mo naman anong vision niya. Alam niyo po ba vision ni pastor para sa atin? Anong vision po ni pastor para sa Golden Land? Alam po ba natin? Ako, minado ako, hindi ko masyadong alam. Amen? Ano bang goal ni pastor? Lagi po niya pinipreach dito, amen, yung mga goals, amen? Ang tanong, sinasa puso ba natin yung mga goals na yan? Baka ako ba kaya nagpipreach lang si pastor, lumilipad lang yung utak natin? Ay, wala naman akong ano dyan eh, relevant dyan eh. Basta gawin ko lang yung trabaho ko dito, basta gawin ko lang yung ministry ko dito. Hello? Ang sabi ng Bible, without vision, people will perish. Pag wala kang vision, pag walang vision ng simbahan, magpiperish ang simbahan. Pag walang vision ng isang country, babagsak ang isang country. At sino pong gumagawa karaniwan ng vision ng isang simbahan? Magsisimula yan sa puso ng pastor. Amen? Dati po, ang vision dito sa Golden Land kay Pastor Galang na Verhel. Pero dahil kinuha na siya ng Panginoon, naipasa po kay Pastor Joshua. Amen? Kaya alamin naman natin yung vision ng church, amen? Alamin natin kung anong vision ni pastor para sa simbahang ito. And hindi lang natin alamin, let's participate on that vision. That's how we can appreciate Him more. Sabihin ko sa inyo, that's how we can respect Him more. That's how we can respect our preachers, our elders. Dahil ako naniniwala ko mga elders din natin, we are all moving on that same direction. Amen? Kung alam natin, lalo sa mga next generation, kung alam natin yung vision, sabihin ko sa inyo, pag kayo na yung tatayo dito, may guide kayo. Amen? Ang hirap po yung walang guide. Alam niyo po ba yung ginawa ni pastor, nag-transition? Nahirapan din po siya, amen? Sabihin ko po sa inyo, nahirapan din siya. Hindi naman madali. Pag-transition, biglaan naman po yung nangyari kay Pastor Berhel eh. Pero narinig po ba natin si pastor? Nagreklamo siya, sinabi, ayoko na. Hello? In-embrace niya yung vision na yun. Amen? Yung pinasang vision sa kanya. Amen? Kaya mga kapatid, let us participate on that vision. Alamin natin, ano pa? Alam po ba natin kahit paano ang personal na buhay ni pastor? Prayer request niya? Alam mo ba prayer ni pastor? Siya, alam niya yung mga prayer request natin, amen? Pinagpipray niya tayo. Ang tanong, alam mo ba yung prayer request ni pastor? Tinanong mo lang ba siya minsan, pastor? Ano po bang prayer request niyo? Ano po bang gusto niyo po mangyari sa buhay niyo, pastor? Tinanong po ba natin siya? Yung mga preachers naman natin, o sige, kahit mga preachers, elders, pinagpray man lang ba natin? Tinanong man lang ba natin? Kinilala man lang ba natin? Anong pangalan ng mga elders natin? Sino sila? Sino yung mga preachers natin? Anong prayer request nila? Anong vision din nila? Ang galing natin mag-appreciation month, pastor's appreciation. Pero yung mga ganong bagay, di natin ine-effortan. Amen? Kala na kasi natin, dito sa simbahan, basta gawin ko lang yung part ko. Yung sarili kong part, okay na ako. Hindi po, dito po, we are people. Amen? Ang sabi nga doon sa napag-aralan ko, the ministry is people's business. Amen? Kapag people ang pinag-uusapan, we are having the people's business by relating to one another. Amen? Alamin natin kung sino yung isa't isa, alamin natin kung anong prayer ng isa't isa, alamin natin burden ng isa't isa, and carry each other's burdens.
Yun po ang church. At kung elders man lang natin, pastor natin, hindi pa natin alam kung ano pinagdadaanan nila, sino sila, paano natin magagawa yan para sa lahat ng members? Hello? Amen? Bakit natin sila kailangang i-respect? Kaya kailangan natin silang bigyan ng honor. Hindi lang po dahil they labor for us, they also lead us. Amen? Pinapangunahan din nila tayo. Ang tanong, sino bang responsible sa ating spiritual growth? Di ba tayo din? Amen? Tama po ba? Sino pong pinaka-responsible sa spiritual growth ng isang mananampalataya? Yung mismo mananampalataya, amen? Pero ang ating pastor, ang part niya is i-guide tayo sa growth na yon. Ginagamit ng Panginoon yung mga pastors, preachers, para i-guide tayo kung saan tayo makakapag-grow talaga ng mag-grow. Kumbaga, sa halamanan, siya yung gardener, siya yung magkakat kung mayroong mga harang-harang doon sa halaman, amen? Kung may damo, ikakat niya yung damo para makapaglaki ng maayos yung halaman. 'Di ba? Ganun po yun eh. So yung ginagawa ng pastor natin to lead us, and yung mga preachers natin sa mga mission to lead us, mga elders para tulungan yung pastor natin to lead us, is not an easy task. Amen? Una sa lahat, may problema din silang sarili. Meron din silang mga pagsubok sarili. Meron din silang mga concern na pansarili. Pero inaalala pa po nila tayo. Amen? And tanungin naman po natin, ginagawa ba nila yon dahil duty lang nila? I don't believe it. Amen? Ginagawa nila yon dahil mahal din nila tayo. Amen? Ayun mo, sabi kasi dito, sa pangalawang point, mamaya makikita natin, bakit naku nasabi yun? Pero dito muna tayo. Bakit natin sila kailangang i-honor? Because they admonish us. Meron ba mga kapagsabi sa inyo ng nasa maling daan ka na? Maliban sa magulang mo? Pastors, preachers, they are the ones who tell you that you are already in the wrong path. Amen? Sila yung nagwa-warning sa atin. Admonish us. Warning. Sila yung nagwa-warn sa atin. Kapag mali na yung dinadaanan natin, sila yung magsasabi sa inyo, oh, oops, mahuhulog ka na. Amen? Eh minsan na may misinterpret pa. Nagwa-warning pero akala nila sinisira sila. Hindi po. Pag warning, ibig sabihin, iniiwasan mo yung pwedeng mangyari. Kaya wag po tayo kapag binawarningan tayo, wag po tayo maging sensitive. Amen? Minsan kahit po ako, minsan binawarningan ako sa pagkain parang yung reaction ko, ano ba yan? Nag-enjoy na nga lang ako ba yan? Pero totoo naman. Amen? Maging maingat sa food. Dahil pwede, ma-high blood ka, ma-atake ka. Di ba? Simpleng example lang po. Pero sa buhay natin, kailangan may mga nag-warning din sa atin. Hindi pwede puro, ay ang galing mo naman. Ganun lang ba palagi? Maganda ka, pwede ka na, sapat ka na. Ganun pa yun? Kung puro ganun na lang, ang gagawin ng mga pastors natin, kahit wala na sigurong pastor, mag-complimentan na lang tayo. Amen? Anong pinakamagandang trait kay Preacher Bien? Pogi. Ganun lang. Araw-araw sabihin mo siya na pogi. Mag-grow ba yan? No. Bakit? Kasi nasa comfort zone lang yan. Ganun din sa atin. Amen? Kapag ikaw, palagi kang kino-compliment, hindi ka mag-grow. Subok na yan ng science. Nung kaling yung psychology, sabihin, ay yung bata, compliment mo lang. Sabihin mo, ay sapat ka na. Hindi po. Kailangan din niya ng guidance na, i-warning mo siya, wag mong dapat gawin yan. Tama? Kasi kapag gano'n, ang ginawa mo, puro papuri lang gagawin mo dyan, hindi yan matututo. Hindi siya magiging matatag sa buhay niya. Kapag may nangyaring hindi maganda sa buhay niyan, iiyak lang yan. Pero kapag winarningan mo yan, di ba winarningan na kita? Mali yan, di ba? Pero tingnan mo nangyari sa'yo, sa susunod, alam mo na. Amen? Natututo yung bata, natututo tayo.
Kaya mga kapatid, pag may nagwa-warning sa atin, appreciate natin. At alam niyo kung sino lang ang nagwa-warning talaga sa atin yan? Elders, preachers, pastors. Amen? Pwede mga kapatid. Pero kung paramihan, sila. Kaya appreciate natin. Amen? Kaya i-respect natin sila. Hindi lang yung pag-pastor's appreciation lang tayo magaling kay pastor. In daily living, amen? Kapag nalibaw, si pastor, kinumusta ka? Akala mo, inatake ka? O kumusta yung prayer life mo? Ang kala mo, kapag kinumusta ka ni pastor ng prayer life mo, gusto ka lang niya gawa ng mali mo? Hindi po, kinukumusta ka ni pastor ng prayer life mo kasi nag-aalala siya sa'yo. Napapansin niya na para bang yung buhay mo, para nakikita niya na parang walang prayer life yata itong kapatid na ito Kumustahin ko nga, amen? Ganyan naman puso ng mga pastor, ng mga preacher, elder. Nag-aalala yan kapag may nakikita yung may discernment, amen? Nakikita nila talaga na meron silang lens ng wisdom ng Panginoon, binibigay ng wisdom ng Diyos sa kanila. Kaso ang problema sa atin, minimisinterpret pa po natin. Wag po, amen? I-honor natin yun. We can honor them by obeying kung ano yung mga sinasabi nila sa atin. Amen? Blind obedience bang sinasabi natin? Sundin mo na lang, sinabi ni pastor, gumawa ka ng masama, magnakaw ka, gagawin mo? Hindi naman ganun Kaya sila may pananagutan din sa Diyos sa mga elders. Amen? May pananagutan din po kami sa Diyos. Pananagutan namin kayo. Amen? Kapag dating ng araw sa judgment seat of Christ, ipapakita din ng Diyos yung mga tinrabaho namin. Ipapakita din ng Diyos kung out of love ba namin ginawa yun o hindi. Accountable po kami. Kaya in turn, gagawin namin yung best namin. Amen? Gagawin namin in love, gagawin namin sincere, hindi namin gagawin pagkukunwari. Kasi mga kapatid, that's how we build each other up. Amen? That's how we build the church. Yun ang disenyo ng Diyos. Kaya po kapag yung ibang mga churches, minsan wala ng pastor, nalulungkot po ako. Yung iba, aalisin na yung word na church, community na lang, fellowship. Para bang inalis mo naman yung disenyo ng Panginoon. Amen? Nakakatakot po. So balik po tayo doon. Because they admonish us, they lead us. And Hebrews 13 verse 17, anong sabi niya po doon? Hebrews 13, buksan po natin. 13 verse 17. Anong ginagawa pa ng mga pastors, leaders, and preachers natin? Verse 17. Obey them that have rule over you and submit yourselves. Kung natapos po doon yung verse, ano po kayang reaction natin? Ay, ano ba naman to? Demanding naman ng Biblia. Obey lang, obey, ganun. Kahit mali na yung sinasabi ni pastor. Hindi po Ano sabi ng Bible? For they watch for your souls. Wow. May sarili din problema ang mga pastors, leaders. May sarili din silang pagsubok, may sarili silang buhay, pamilya. Pero they are watching over your souls. Wow. For they watches over your souls as they that must give account, yung sinabi ko kanina, that they may do it with joy and not with grief. Napansin niyo po ba si pastor, kapag nakikipag-relate siya sa atin, nagagawa pa rin niya na may joy? Amen? Ngumingiti si pastor. Kaya minsan sasabi natin, bait-bait naman ni pastor, di ba? Lagi siya nakangiti, amen? Kasi andun yung joy sa kanya na ginagawa niya yun para sa atin. And not with grief. Iba po kasi mga pastor, ginagawa na lang din nilang duty. E di ang nangyayari na nare-resonate sa mga members na ang lungkot-lungkot na. Di ba? Pero yung iba, syempre, dapat, sabi ng Bible, we should do it with joy sa mga nagli-lead. Amen? Makikita dapat yung katuwaan. So, anong sabi niya? Food for thought. Sabi niya, alam mo ba kung bakit
si pastor, personal mag-lead sa atin. Kukumustahin tayo, di ba? Bakit ganun siya ka-personal sa atin? Sige nga. Isipin po natin. Kung hindi niya po ginagawa yun sa pag-ibig para sa Diyos. Amen? Ganun po. Kaya mga kapatid, that's also the reason why we should honor them. Amen? Kasi yung mga ginagawa po nila, hindi naman out of duty lang. They're doing it out of love, out of joy, and out of their devotion to the Lord. Dahil yun yung tinawag ng Panginoon sa kanila. Pag sinabi ba tinawag sila ng Diyos, mapipilitan na lang din sila? Hindi po. Ang calling, mga kapatid, kapag tinawag ka sa isang bagay, sa una, oo, pwedeng papilitan ka kasi kung ayaw mo, di ba? Kung disobedient ka, pero di ba kapag calling mo, you are enjoying it, amen? Kapag passionate ka, kapag calling mo yon, you are passionate about it. Ganun din po yung pastors, leaders. Yun yung pagkatawag ng Diyos, kaya passionate sila about it. And because of that passion, nagbe-benefit po tayo. Amen? Nagbibuild tayo, nako-correct yung mga dapat i-correct, nag-grow tayo sa pananampalataya. Oo, ang Diyos ang nagbibigay ng increase. It's all by the grace of God. Siya lang dapat yung matanghal. Amen? Pero, dapat na itanghal natin ang Panginoon by also honoring the ones that He has given us. Amen? Kasi ang Diyos, hindi naman siya yung, hindi nga, kapag tinataas natin siya, mas na-exalt nga yung mga servants nga. Amen? Ganyan yun. Kumbaga pag umakyat, yung umakyat ng Panginoon, yung pinakamataas, aakyat din yung iba. Amen? Ganun, that's how the kingdom of God works. Hindi yan yung pababa, yung crab mentality. Walang ganun sa kingdom of God. Kapag umangat ang Diyos, una na natin ang Diyos, amen? Pag umangat ang Diyos, aangat lahat. Ganun po yun. Kapag ang Diyos ang pinupurihan natin, nabibigyan din ng honor dapat yung mga nasa baba. Amen? Kasi ang Diyos mismo ang nagtatanghal niyan. Kaso ang problema, pinipigilan natin yung pagtanghal sa mga taong binigay ng Diyos. Ano mangyayari tuloy? Hindi rin napupurihan ng Diyos. Amen? Alam mo, kapag ino-honor natin yung mga elders natin, ino-honor din natin ang Diyos sa buhay nila. Ulitin ko po, kapag ino-honor natin yung mga elders, pastors, preachers natin, ino-honor din natin ang Diyos. Dahil siya ang nagtawag, nagbigay ng tawag sa mga servants na yan. Amen? Di naman yan katulad ng presidente, pinili ng tao yan eh. Diba? Kapag tinatanghal yung presidente, siya lang eh. Kasi siya nagustuhan ng tao eh. Pero ang Diyos, pag siya ang tumawag, nag-appoint, hindi mo dapat mapapaya ang Diyos. Kapag natatanghal yung mga servant na tinawag niya, natatanghal din siya higit sa lahat. Amen? Kaya mga kapatid, ang ano lang naman, ang mahirap lang dito kasi, kapag tayo nasusobrahan naman yung pagiging respeto natin sa mga pastor, hindi na natin pinapakinggan yung Diyos, yung pastor na lang. Amen? Paano kapag mali nga naman yung ginagawa na ng pastor, mali na yung conviction niya? Diba? Andun yung line, drawing the line. Ano yung line natin? Paano natin malalaman kung mali na? Salita ng Diyos. Amen? Ito lang naman eh. Ito lang naman na mag-basis eh. Kung ang sinasabi ni pastor, nakaayon sa salita ng Diyos, obey it. Amen? Obey it completely. Pero, kapag yung sinasabi ni pastor, ni preacher, hindi na umaayon dito sa salita ng Diyos, that's when you will draw the line. Amen? Yun gagawin natin. Huwag na natin susundin. Kaya ang sinasabi dito, sinabi natin, honor them, nakapaloob pa din sa kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na mas i-honor natin ang tao kaysa sa Diyos? Hindi naman din. Amen? Kaya ibig sabihin, may limit. Pero ang sabi ng Bible, anong sabi ng verse 13? Sige po, para makamove na tayo. Verse 13. 1 Thessalonians 5.
Una, we can honor our elders by knowing them. Sino sila? Because they lead us, they admonish us, amen? Because they are the ones who give us the, yung growth, yung kumbaga nagbibigay sa atin ng ways para mag-grow tayo. Chapter 5, verse 13. Paano? Pangalawa, para natin mabibigyan sila ng honor. And to esteem them very highly. Grabe yung Bible, no? Anong sabi dito? Esteem them, hindi lang natin sila i-esteem. Very highly pa. Grabe. Pag naisip ko naman to in the perspective of a preacher, napakalaki naman din na accountability namin. Amen? Na ito sinasabi ng Bible, na ibigay ito sa amin, pero dapat may kalakip na responsibilidad. Amen? Anong sabi niya? Esteem them very highly in love. Alam po, marami mga taong rumerespeto, pero not out of love. Hello? Yung iba, rumerespeto out of fear. Umamin kayo, amen? Ba't yung sinusunod si pastor, yung mga bata? Kasi tatakot tayo, amen? Baka mapagalitan tayo. Tama ba? Baka i-ano tayo. Baka mamaya sabay, paluin tayo. Di ba ganun yung mga bata eh? Out of fear. Kasi bata pa, hindi na mag-gets. Pero tayo dapat, yung gagawin natin, out of love. Amen? Sabi nga dito, esteem them very highly in love. For what? Their works' sake. Balik tayo dun sa unang point, di ba? Nililid nila tayo, ina-admonish nila tayo. Ano pang ginagawa nila sa atin? They are watching over our souls, amen? That's why they deserve it. Amen? Deserve ng mga lingkod ng Diyos yung to esteem them highly in love. Tandaan niyo po yung in love, amen? Kasi we can praise them so much. We can compliment them so much. Pero baka hindi na out of love. Baka out of fanatics na. Amen? Alam po yung mga kulto? Ano pagkakaiba natin sa mga kulto? Pinupuri nila yung leader nila, wala na sa tama. Amen? Fanatic na lang sila. Kung ano sabihin ng leader nila, gano'n na lang. Opo, gano'n na lang, di ba? Pero tayo, dahil out of love, alam natin consciously bakit natin sila nire-respeto. Amen? Na nasa tama pa rin tayo sa pagrespeto sa kanila. Alam natin yung tamang paraan kung paano sila irespeto. Paano? Yun nga. Kung naayon sa salita ng Diyos, sundin natin sila. Kung hindi, wag. Amen? Ganun lang naman yun eh. Mga kapatid, practical. Kasi mga kapatid, minsan, ay, respeto mo yung pastor mo. Paano po? Paano ko po sila i-respeto? Diba? Sundin natin kung ano yung gusto nilang mangyari or gagawin natin sa buhay natin. Bakit? Di naman nila yung sinasabi dahil lang naisip nila eh. Kasi yun, sumusunod lang naman sila kung ano salita ng Diyos. Amen? Sila yung nagpapasa ng mensahe sa atin. Ganito lang yan, parang tagapasa sila ng kung ano yung counsel ng Diyos. Pinapasa nila sa atin. Amen? Kaya kapag minsan na parang yung attitude natin, minsan pag kinokorek tayo or parang ina-admonish tayo, parang lagi na lang ako ina-atake ni pastor. Parang ayaw niya naman yata akong mag-grow sa buhay ko kasi lagi niya na lang pinapakialaman yung buhay ko. Tama? Diba may ganun tayong moments, di ba? Bakit parang lang lagi kinukumusta naman ni pastor yung devotion ko? Nagbabasa naman ako ng Bible eh. Bakit niya sasabihin kung ano pa yung binabasa ko? Kailangan niya pang yun, nagro-Roblox ako. Nagbabasa naman ako eh. Hayaan niya na lang mag-Roblox, di ba? Hayaan niya na lang ako mag-Mobile Legends. Pero sinasabi yun ni pastor, sinasabi yun ng Bible kasi harmful sa atin yung too much social media. Amen? Harmful sa atin yung too much playing games. Harmful sa atin yung too much cellphone. Bakit harmful? Sinabi ng Bible. Amen? Lahat ng mga bagay na makalaman, hindi po nakakabuti sa atin. Amen? It lasted against the spirit, sabi ng Bible. For the flesh
lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. Sabi, walk in the spirit, sabi ng Galatians chapter 5. Ibig sabihin mga kapatid, yung cellphone natin, puro kasi makalaman yung mga nandito eh. Kaya mga kapatid, lagi tayong binabalaan. Lagi tayong binibigyan ng exhortation na ingatan natin yung mga biniview natin sa cellphone natin. Ang kala nyo lahat i-exhort ni Pastor kasi KJ siya. Kasi KJ kami nila Preacher Bian, Preacher Jomar. Sabihin namin, huwag kayong kasi gusto lang namin sabihin yon. Hindi. May basis eh. Amen? At ito yun. This is the basis. Kapag ito ang authority, ang final authority ng mga leaders natin, sundin natin sila. Yun yung pinakamalaking respeto na mabibigay natin sa kanila. Amen? Yun yung pinakamalaking pastor's appreciation na magagawa natin para sa kanila. Yun yung magbago yung buhay natin dahil ginamit din sila ng Panginoon at sinunod natin yung paggamit ng Panginoon sa kanila. Amen? Yun lang yung ating mensahe ngayon. Napakasimple. Doon sa 1 Thessalonians 5, napagitna yung mensahe tungkol sa mga preachers, elders, to esteem them, to know them, that labor among you. Kasi alam niyo po kung bakit? Nakonclude ko rin eh. Sa panahon kasi ngayon, wala nang nababawasan na yung respeto sa mga elders. Alam din ni Pablo, nasa isip din niya mga kapatid, na kapag dumating yung end times, mababawasan na yung pagrespeto ng mga bata sa mga elders. Baka nga ang malala pa, wala nang respeto. Hello? Kaya ang sabi ni Pablo, siningit ngayon sa 12 and 13, to respect them, to think highly of them, that labor among you, that lead you, that admonish you. Amen? Because, sabi ng Hebrews 13:17, they watch over your souls. Tayo rin naman makikinabang. Amen? Hindi naman sila yung makikinabang sa huli. Tayo pa din. May sinabi sila, ganito, tungkol sa salita ng Diyos. Susundin natin. Tayo rin naman makikinabang. Tama po ba? Hindi naman nila sinasabi para sa kapakinabangan lang nila. Kasi kung hindi, ba't hindi na nag-artista si Preacher Bian? Diba? Pwede naman siya eh. Diba? Ba't si pastor hindi na pumunta sa showbiz, diba? Sabi nga yung mga pastor daw, mga preacher, marami daw pogi sa artista, sa entertainment, pero marami, yung iba daw, hindi daw nag-entertainment, nag-pastor. Joke lang po. So, yun po mga kapatid, nawa, meron po tayong nakuha na lesson, may nakuha po tayo na blessing, amen? Na ngayong pastor's appreciation, ang pinakamalaking appreciation na pwede natin ibigay ay yung ating respeto, yung ating obedience, yung ating esteem para sa ating mga preachers, pastors, and elders. Tumayo po tayo lahat. Amen? Po. Iniling po natin si Preacher Bian para sa ating mga kapatid, sa umaga pong ito, narinig po natin salita po ng Panginoon. At let us make things clear mga kapatid. There's no such thing as perfect pastor. Walang perpektong leader. Kung gaano po natin kakailangan ang biyaya ng Panginoon, ganun din po nila iyon kailangan. And sometimes, nakakapagsalita po tayo, nakakapuna ng mga kahinaan ng mga leader natin. Kung gaano katotoo yung mga kahinaan na yon, ganon din po katotoo yung malasakit po nila sa atin. So we can talk, we can murmur all we want. Pero ito lang ang sigurado. Sa mga panahon ng emergency,
panahon ng pangangailangan, isa sa mga yan yung una nating tinatawagan. At sa mga pangangailangan na yun, hindi naman natin binobrot up yung mga disagreement natin sa kanila. So wag po nating i-demand yung adjustment sa mga nangunguna sa atin. Kung hindi, i-adjust po natin yung mga puso natin sa pagmamahal po natin sa kanila. Hindi po biro ang paghawak ng isang iglesia. Meron lang po tayong isang pastor, pero ang pastor natin, hindi lang isa ang miyembro niya. So one way or another, mga kapatid, we may all come to this agreement, but at the end of the day, yan lang ang nagmamalasakit sa atin at hindi ibang pastor. So we can pray for him, we can honor him, we can at least respect him. Dahil siya yung binigay sa atin ng Panginoon. I personally grateful for the life of Pastor Joshua. Dito po tayo sa harap, makapanalangin. As we remember ang mga gawain po, ang leadership po ng ating pastor. Isa po yan sa biyaya ng Panginoon, sa pag-iingat po sa atin. May mga tatay na nakakapag-abroad, kayang iwanan yung pamilya dahil may pastor. At isa po ang pamilya po namin doon. Magmula pa kina Pastor Galang hanggang pa sa ngayon po. Hindi po natin maikakaila, mga kapatid, that we have been given, we have been blessed by a loving pastor. And we can honor God by honoring the life of our pastor. Let us pray. Panginoon po namin Diyos, tunay nga po, napakabuti po ninyo sa buhay po ng bawat isa na naririto. Panginoon, ang aming mga buhay, bagamat napakalayo po sa pamantayan po ninyo, ay patuloy niyo po kaming binibiyayaan. Patuloy niyo po kaming kinakahabagan, Panginoon. At sa oras pong ito, Panginoon, suriin niyo nga po aming mga puso't kaisipan. Ano man po mga nasusumpungan niyo, Panginoon, na pagkukulang po namin, pagkakamali, kayo po ang magtuwid ng aming buhay, Panginoon. We humbly seek your will. Kinikilala po namin ang aming mga kahinaan at inaasahan po ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Wala pong sino man ang pwedeng magtuwid ng buhay namin kung hindi kayo lamang, Panginoon. Sa amin pong iglesia, maraming salamat, Panginoon, na hanggang ngayon, sa tinagal-tagal po ng mga nagdaan na taon, ay naririto pa rin po kami, Panginoon. We don't want to take it for granted, Panginoon, na magpasalamat po ng marami, na kami po ngayon ay malaya, makapagsama-sama, makapagdaos ng gawain, nang walang pumipigil po sa amin, Panginoon. Sa aming pagbabiyahe, sa bawat pamilya na naghanda, na masahe, nag-commute, nag-drive, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya nyo na inihatid nyo po kami dito, Panginoon. And we get to enjoy ang presensya po ng bawat kapatid at makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita.
Salamat, Panginoon, sa napakalaking biyaya po ninyo. Patuloy po naming inilalapit aming pong pastor, Pastor Joshua, na palakasin niyo pa po, Panginoon, ang kanyang pangangatawan. Patuloy, Panginoon, ang kanyang buong pamilya ay pagkalooban mo, Panginoon, ng maraming pagpapala. Gamitin niyo kami, Panginoon, ang bawat miyembro na naririto upang maitanghal, Panginoon, ang kanyang buhay. Pagpalain po ang kanyang buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaisa upang, Panginoon, mabigyan ng daan ang iyong kalooban sa iglesia pong ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, dahil sa kung pansariling kakayahan lang po namin, wala po kaming magagawa. Wala po kaming matatapos. Wala po kaming mararating, Panginoon, kung hindi niyo po kami sasamahan. Kaya muli, Panginoon, maraming salamat sa bawat pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nakakapunta po dito sa bahay-sambahan. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya na naririto. Pagpalain niyo po ang bawat estudyante na naririto, bawat tatay na naririto, bawat nanay, Panginoon, na naririto. Bawat kapatid, bawat elders na naririto, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hanapin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Dahil kung sa pansariling kalooban lang po namin, Panginoon, ay mawawala po kami sa landas. Salamat ng marami, Panginoon. Ang umaga pong ito ay iniaalay po namin sa inyo. Kayo lamang po aming pinupuri sa aming kalagitnaan. Kayo po ang aming Diyos na banal. Kayo po ang makapangyarihan. Kayo lamang po ang aming pag-asa. Muli, Panginoon, sa umaga pong ito, papurit pasasalamat ay sa iyo lamang, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.